kabilan, pinalaki si Ruben Egleo, kilala bilang Uben, ng kanyang mga magulang na masisipag, kasama ang kanyang 5 kapatid. Lumaki si Ruben Egleo na napapaligiran ng kagandahan ng kalikasan, kasama ang 5 kapatid. Naglalaro si Ruben sa tabing dagat kung saan ang mga puno ay sumasayaw sa hangin mula sa ilaga at ang mga alon ay bumubulong ng mga lihim mula sa karagatang Pasipiko. Ruben! Tawag ka ni Mama. Halika dito na. At maging kasing bisay ng iyong mga kapatid. Oo, Mama. Gusto kong matulad ni Kuya Espiritu. Pwede bang lumubog ako ng mas malalim sa ngayon? Magiging ganun ka rin, anak. Marami tayong matutunan simula sa dagat. Hindi lang dapat matutong lumangoy, kundi dapat mo rin maintindihan ang karagatang puno ng karunungan. Ruben, ang dagat ay tahanan natin. Dapat marunong kang lumangoy at magtrabaho. Ikaw ay special. May kakaiba sila. At mabilis kang matuto, Ruben. Ang laro na! Lupa na, malaman kung hindi namin tikman. Ano ka ba naman, Ruben? Ang dami mong mga tanong mga sa ibang bagay. Mabilis matuto si Ruben, at bago pa man siya ay matutong maglakad ng maayos, natutunan na niyang lumangoy. Pero ang mga aral mula sa dagat ay simula pa lamang. Ang puso at isipan ni Ruben ay bukas sa mas malalim na mga katotohanan sa buhay. Mga katotohanan hindi basta tinuturo, kundi kailangang maranasan. Bago mag-1941, lumipat ang pamilyang Egleo sa Puyangi, isang tahimik na sityo na napapaligiran ng kalikasan. Ngunit hindi ng tagal sumiko ang digmaan na nagdulot ng kawalan ng katiyakan. Ruben, ito ang bago na tahimik at malapit sa dagat. Ang ganda na ng lugar na ito. Napakatahimik. Pwede ba akong mamasyal sa pagubatan? Oo, pero mag-iingat ka sa labas. Ang Puyangi na may mga tanawin na magaganda, takip silim at tahimik na baybayin ang naging bagong labakan na lugar. Ngunit hindi nagtagal, magsimula nang magbago ang mundo sa labas. Parating na ang digmaan. Ay, di ba? Ay, bumakanan! Dapat ano ka nang tiniligtas! Ruben, matuto ka muna rito. Sa gitna ng may karunungan. Subalit, sa kabila ng kaguluhan, hindi tumigil ang pagnanais ni Ruben na matuto. Dahil walang paaralan sa Puyangi, ang kanyang ina ang naging unang guro. Habang lumalaki si Ruben, naramdaman niyang may tinatawag sa kanya na mas malalim kaysa sa pisikal na mundo. Sa edad na 12, umakyat siya sa bundok ng Hilagang Leyte, naghahanap ng mga sagot. Naramdaman niyang may koneksyon siya sa banal. Ruben. Ruben. Ruben, handa ka na? Dapat kang maghanda.
para sa misyon na naghihintay sa iyo. Ang landas na tatahakin mo ay mahirap, ngunit ikinadhana na para sa kadakilahan. Makinig sa mga bulong ng universo at ito ay gagabay sa iyo. Sa mga bundok na iyon, lumago ang koneksyon ni Ruben sa banal. Nagmeditasyon siya sa katahimikan, nakikinig sa mga mensahe at tumatanggap ng gabay mula sa Diyos. Ito ang naging kanyang pagpasok sa mas malalim at espiritual sa mga misteryo ng buhay. Sa edad na 13, naglakbay si Ruben sa Leyte, Samar, Mindanao at Cebu, nagpapagaling ng mga may sakit at nagtuturo ng karunungan. Ang kaligayahan ay hindi lamang makikita sa yaman, kundi sa paglilingkod sa kapwa. Hindi lang siya basta kapatid namin. Ngunit, marami na siyang taong natulungan. Pero maintindihan kaya ng mga tao ang kanyang misyon? Bumalik si Ruben sa Puyana at binisita ang mga lokal na taga-bayan. Nagbigay siya ng gabay at nagpapagaling ng mga may sakit. Ruben! Tulungan mo kami! Matagal nang may sakit ang aking anak, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Huwag kang mag-alala. Malakas ang espiritu ng bata. Ngunit kailangan pa siyang magpagaling. Ang presensya ni Ruben ay nakakalma ng marami at ang kanyang kakayahang magpagaling ay lumugo. Dumating ang mga tao sa kanya, naghahanap ng mga sagot sa kanilang mga problema, physical man o spiritual. Tinulungan ni Ruben ang lahat ng kaya niyang tulungan. Napagaling mo siya, Ruben! Paano ka namin mababayaran? Wala ka nang kailangan pang bayaran. Ang mahalaga ay maibahagi ninyo ang pagmamahal na mayroon kayo para sa kapwa. Yun lang ang hinihiling ko. Hindi lahat ay nauunawaan siya. May mga nagsabi sa kanya na nangangarap lamang siya. Ang iba naman ay tinatawag siyang isang peke. Pero si Ruben ay matatag pa rin sa kanyang landas. Noong 1955, nag-asawa si Ruben kay Glinda Buray, isang babaeng nauunawaan ang kanyang mga sakripisyo at misyon sa buhay. Tinawag ako sa isang buhay ng paglilingkod. Ngunit alam ko rin na ang kasal ay bahagi ng plano ng Diyos. Makakatulong ito sa atin upang mas malinaw na maunawaan ang pisikal na mundo. Magkasama tayo sa paglalak ngayon ay Ruben, naniniwala ako sa iyo. Nasa tabi mo ako bilang iyong partner at iyong taga-suporta. ang kasal ay hindi lang pag-ibig, kundi pagsubok, pasensya, sakripisyo at pananampalataya. Noong 1955, naniniwala sila na ang kasal ay magiging isang mahalagang bahagi ng kanyang misyon. Magkasama nilang hinarap ang mga hamon ng buhay. Alam na ang kanilang pagkakasama ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig, kundi pati na rin sa pag-unawa ng mas malalim na kahulugan ng buhay. Nagpatuloy ang misyon ni Ruben Ecleo, nagkalat ng pagmamahal at nagpagaling saan man siya magpunta. Ang kanyang presensya ay isang ilaw para sa mga naniniwala sa dilim.
gabay mula sa banal na karunungan. Ang pagtatlalakbay ni Ruben ay nagdala sa kanya sa iba't ibang mga lugar, nagtuturo at nagsisilbi para sa kabutihan ng karamihan.